Magandang araw mga kabayan. This is Mac from Canada Vertex Immigration. Pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinaka-popular na immigration pathway sa Alberta para sa mga tech workers. So, ang Alberta Accelerated Tech Pathway. So, marami sa inyo nagtatanong, Kuya Mac, ubos na ba ang quota ng Alberta Tech Pathway? Wala na ba akong chance ma-invite? So, let's break down the numbers. So, ngayon, 5 draws na ang naisagawa ng Alberta para sa Accelerated Tech Pathway ngayong 2026. Noong January 29, nag-issue sila ng 148 invitations with a minimum score of 63. Noong February 11, nag-issue sila ng 147 invitations with a minimum score of 59. So noong March 6, nag-issue sila ng 139 invitations with a minimum score of 56. Noong April 8, nag-issue sila ng 146 invitations with a minimum score of 59. At noong May 7, nag-issue ulit sila ng 146 invitations with a minimum score of 57. So kapag pinagsama natin lahat ng invitations na na-issue ngayong taon, ang total ay 726 invitations. Ngayon, dito kasi nagkakaroon ng kalituhan ang maraming applicants. So alam natin na ang annual allocation ng Alberta Accelerated Tech Pathway ay humigit kumulang na 600 nomination spaces lang. So kaya ang tanong ng marami, Mac, paano naging 726 ITA kung 600 lang ang quota? The answer is very simple. Invitation is not equal to nomination. So hindi lahat ng nagkakatanggap ng invitation ay nagiging nominated. So may mga aplikante na hindi nagsusumite ng application, kulang ang documents, hindi nakapasa sa assessment, na-refuse, umatras o nag-withdraw ng application o kaya naman ay nawawala ng eligibility habang nasa proseso or hindi qualified at all. Kaya normal sa provincial programs na mag-issue sila ng mas maraming invitations kaysa sa available nomination spaces. So ang target kasi ng Alberta ay maubos ang kanilang nomination allocation. Kung eksaktong 600 lang ang iniimbitahan nila at may 100 na hindi qualified, hindi nila magagamit ng buo ang kanilang quota. So kaya wag agad matakot kapag nakikita nyong mas mataas ang invitations kaysa sa annual allocation. Hindi ibig sabihin na sarado na ang pathway. So ngayon, tingnan naman natin ang scores. Ang cut-off score ngayong taon ay 63. Okay? So 59, 56, 59, at 57. Ibig sabihin ang average score nasa paligid ng 59 points. So, ang pinakamababang score na na-invite ngayon at taon ay 56. Ang pinakamataas naman ay 63. Anong ibig sabihin to? So, kung ang Alberta, EOI score mo ay nasa 57 hanggang 60, pataas, competitive ka pa rin sa Accelerated Tech Pathway. So, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang eligible tech occupation. So, isa pang magandang observation ay halos buwan-buwan ay may tech draw ang Alberta. So, January, February, March, April, May, pinapakita nito na seryoso pa rin ang Alberta sa pag-a-attract ng technology workers. May chance pa bang magkaroon ng mga susunod na draws? Absolutely yes. So, in fact, dahil hindi lahat ng invited candidates ay magiging nominated, malaki ang posibilidad na magpatuloy pa rin ang Alberta sa pag-conduct ng additional draws sa natitirang bahagi ng taon. Of course, Alberta retains full discretion. Pwede nilang baguhin ang draw frequency o draw size, occupations targeted at minimum scores. Pero sa ngayon, nananatiling isa ang Accelerated Tech Pathway sa pinaka-aktibong pathways ng Alberta. Ang advice ko sa mga tech workers, panatilihing active ang inyong Express Entry profile. Siguraduhin updated ang inyong Alberta EOI profile, i-renew ang inyong language test bago ito mag-expire, at siguraduhin tama ang inyong NOC work experience at employment information. Remember, immigration is marathon, not a sprint. So habang patuloy ang Alberta sa pag-invite ng tech workers, mahalagang handa ang inyong profile anumang oras na magkaroon ng draw. Ako si Mac Pagaduan Jr. ng Canada Vertex Immigration. Maraming salamat po.